Welcome to Donmar TV News Channel. President Ferdinand Marcos Jr. ordered on Thursday, June 6, the Department of Public Works and Highways or DPWH to hasten the construction of flood control projects in the Davao region. This is to address the severe flooding issue in the area, especially now that the country starts to experience rainy season. Nagbigay na rin po ako ng direktiba sa DPWH, sa Public Works, na pabilisin ang pagkumpleto ng mga natitirang flood control project. President Marcos said that government will build a comprehensive flood management system. Ang flood control project ngayon po ay hindi lamang para sa flood control. Nag-iipon din tayo ng tubig at para sa irigasyon, para sa freshwater supply ng ating mga iba't ibang household. At lalagyan po natin, kung kakayanin po, kung tama po, lalagyan po pa natin yan ng solar. Sila yung nakalutang na solar para meron din tayo makukuha kuryente na libre galing sa araw. Marcos also tasked DPWH to work double time to complete the infrastructure projects in Davao region, including the Mawab-Maragusan-Caraga Road, the Carmen-Tagum City Coastal Road, and the Mindanao Railway project from Tagum to Digos City. On Thursday, President Marcos distributed assistance and equipment to farmers, fisherfolk, and families in Tagum City. Mayroong planong may mga possibilities na isususpend si Mayor Baste ng Davao. Mga kababayan, hindi naman to bago. Diba? Ito yung ginagawa talaga ng bangag na gobyerno kasi nga natataranta na sila. Diba? Kinakabahan na sila na malapit nyo na silang biyakin ang mga jungo na mga jutang ginines na mga yan. And gawin nila. Okay? Gawin nyo. Tanginan nyo mga hayop kayo, mga bangag. Okay? Gawin nyo yan nang malaman ninyo ang yung galit ng taong bayan sa mga ginayupak ninyo. Diba? Sinuspend nyo si Governor Hubahib, si Mayor Rama. Okay? Ang mga pulis. Okay? Ang mga general. Yung mga tao sa government, yung mga government workers na pinagtatamnan nyo ng kaso kapag nakita nyo kritiko. Diba? Puro kayo ka bangagan. Wala na kayong magawa sa buhay ninyo kundi ang mag-trip kasi nga bang-bangag yan. Mga palangga. Sobra pa sa silent martial law happy go comfy. So dahil nga nakikita nila yung effect ng maisog rally ng mga supporters pa rin ng Duterte. But again, this is not about Duterte. This is not about yung mga kritiko about ginagawa ng mga bangag na ito sa inyo. Ito lamang ay pagpapakita, mga kababayan, na wala na sa tamang direksyon ang mga buwaka ng inang mga bangag na to pinagtitripan nila. Okay? Pinagtitripan nila yung gusto nilang pagtripan. Illegal suspension yung tawag sa mga yan. Walang due process. Diba? At meron yang pananagutan yung gobyernong ito. Pananagutan, paglabag sa batas, maaring pag-aklas ng taong bayan para mas mapabilis ang paglubog nyo sa kumunoy na mga ginayupak kayo. Okay? Corruption, bribery, extortion, lahat na ng klaseng paglalapastangan ninyo sa batas, criminal ang dapat, high crime ang ginagawa ng gobyernong ito. Yung suspension, yung pagsususpend nila sa mga mayors, governors, pagtatanggal nila sa mga government employees sa kanilang mga trabaho. Actually, walang panama yan sa pagkidnap ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas sa mga bata sa Turkey. Ano ang masahol? Yung pagsuspend sa mga mayors o yung pagkidnap sa mga bata ni Liza, ni Marcos, ni Chua, ng DOJ, ng DFA? Mas masahol yun. So, yung mga balita na possibly, hindi umano na isusunod nila si Mayor Baste.
tignan ninyo para magkaroon ng public backlash at nang hilain ang mga buto ninyo dyan, mga hinayupak kayo sa gobyerno, kayo nila tambaluslos. Kaya nga mga kababayan, kagabi ang vlog natin is all about, di ba, pumunta sila sa Tagum, namigay ng mga ayuda, ang press release is ganito, kunyari, 10,000, 5,000, pero ang ibibigay, may nabasa nga ako, 500 lang ang binigay, papipirmahin nila yung mga tao, you know, na kunyari, tagtanggap ng 5, 2, 3, you know, yung pala, barya lang ang binigay ng hinayupak na gobyernong ito. So supposedly, mga kababayan, kapag mga ganitong panggigipit, dapat nga ang Congress at Senate nakikialam. Pero halos hawak na nila sa liig. Itong, well, sabi nyo nga, digital martial law. Pati ang mayor sa Valencia, Bohol, na-suspended. Oh yes, sa Bohol, yung sa recently. Okay? Sabi ni Eljo Bisto. Marivic Tajama, thank you mga palangga. Okay? Ang hirap kasi ng NPA, ang hirap kasi yung NPA, media, Senate, and Congress po, puro corrupt, kaya kahit rally, evil prevails. Well, huwag ka mawawala ng pag-asa. Okay? Tate ko, tate ko. Okay? May hangganan yung mga hinayupak na to. Matatapos din ang, okay, matatapos din itong mga katarantaduhan na to. Elected itong mga mayors na ito na kung titignan ninyo, walang kakarapatang mag-suspend ang buwaka ng inang Liza Tanas at Bangag dahil binoto sila ng kanilang mga constituents. Okay? Pero, ang gagawin nila, gagawa ng fabricated crime, fabricated story, allegation, at kung ano-ano pa para matanggal nila kung sino ang gusto nilang tanggalin. Wala po yung pinagkaiba dito sa ginawa, kapopost ko lang, actually, ay, tingnan lang natin to pinuntahan natin ang page ni Liza Tanas. Okay? Kung kaya nila sa likod ng camera na hindi yung nakikita ang gumurgor, magsindikato, magmafia, mag-smuggle, lahat na. Ito nga mga kababayan, no? Oh, tignan mo. Oh, yung kay Liza Tanas, pinakita natin ko ito kagabi. Pero ito yung na-miss ko. Pinakita natin yan kanina pala, na mga bots yung hindi pala tayo mga bots yung nagko-comment. Pero ngayon, we'll see kung makikita natin to. Okay. Maharlika, sa Boljakan. Okay. Kapopost lang natin to ngayon. Okay. Here. Okay. Itong, ito na lang pala. So anyway, nakadalawang screen pala tayo. Alright, tignan natin to. So ngayon mga palangga, dito na lang pala. So ito mga likers ni Liza, nakita niyo mga likers niya? Oh, mga Vietcong, mga Vietnamese. Automated likers yan, hindi natin na-discuss kanina yan. Okay? Oh, mga fabricated na AI bots, mga papuri, tignan nyo. Puro mga Vietnamese yung kanyang likers. Wala po yung pinagkaiba sa fabricated crime, mga smuggling, at kung ano-ano pang ginagawa ng kasamaan nitong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung kaya nilang harap-harapan na magbayad ng mga Vietnamese, sabi ni Rayster, peking engagement kasing peke niya. Exactly. Kung kaya niyang pekiin, Rayster, okay, yung mga engagement, yung mga automated likers, yung mga AI, yung mga bots na comment para lang maipalabas na tuwang-tuwa sa kanya ang Pilipino, harap-harapan ito, again, 5 million pesos, according to our source, ang binabayad ni Liza Tanas dito sa page pa lang niya. Wala pa po kasama yung kay Marcos Jr., wala pa yung kasama dyan kay Presidential Communications, yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, yung kay Tambaluslos, yung kay Abalos, wala pa yung mga fabricated or automated likers ng mga AI bots, mga palangga ng pulboronic admin na ito. So kung ito, harap-harapan na ipinapakita sa inyo, parang ganito yan harap-harapan na gumugurgur sila ng tao.
Nagbabayad sila ng mga AI bots sa mga Vietcong na mga peking, mga page or what do you call it, account. How much more yung ginagawa nila behind the scene? Kaya nga sabi ko sa inyo, itong bots na ito, walang panama yan. Yung AI bots, walang panama yan, mga palangga, sa paggurgur nila sa mga taong hindi natin nakikita at yung pag-smuggle at pag-kidnap sa 2 bata sa Turkey. Ito nga hindi nila ma-deny, mga kababayan. O, may nag-message sa atin si Rainier. O, ayuda 5K po pinirmahan, pero 3K lang ang ibinigay. Okay? At kailangan manood ng concert. At ibigay daw ang ayuda after the concert. Malinaw na budol yan kasi pagkatapos ng concert, mag-alisan yan mga yan. Yun na nga, the reason why lumulusob sila sa Davao, yung mga balitang isuspend si Baste, at hindi lang balita, totoo, nakita ninyo na namigay sila ng ayuda. Hindi sustainable ang kanilang approach. Kundi, ito ay paglulustay sa kaba ng bayan para lokohin ang Pilipino na kunwari ay mayroon pang natutuwa sa kanila. Pero another, pag nanakaw ito, let's say for example, yung sinabi ni Rainier, sinabi ng, nang nag-message sa atin, dyan, pinost pa nga ni, ni Pebbles, Talakera. Ang dami na nag-post. Let's say itong 5,000 na ito, papipirmahin ka, di ba? Oh, nakalagay yan sa kanilang report na 5,000 na natanggap ni Pedro. Pero ang totoo, 3,000 lang ang pinatanggap. Nasaan napunta yung 2,000? E di sa mga bulsa ng mga buwaka ng ina, o di ba, 1,000 ang binigay. Tapos asan napunta yung 4,000? See? So kaya gusto nila kayong hawakan lahat sa lieg. Kaya gusto nila kayong forever na magtanga-tangahan. Gusto nila kayong forever na under sa kanila at takot-takutin kayo. Mga kababayan, this is not about Duterte at all. Kung si Duterte nga, eto nga si Baste, eto yung mga mayor governors na pinagtatanggal nila. Meron na nga mga kapangyarihan niya mga yan. Hindi, yung iba sa kanila talagang hindi, tinatry nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili, pero ginigipit. How much more ikaw? Ikaw na Pinklawan, ikaw na Marcos loyalist na akala mo na nabudol ka, na akala mo para sa pagbangon ng Pilipinas ang ginagawa nila. Kung gayang barumbaduhin, kung kayang maging demonyo ni Bangag sa mga Duterte na naglagay sa kanila sa pwesto dahil kay Inday Sara, kung kaya nilang traidorin, taksilan, di ba? Mga palangga, how much more ikaw na wala kang naitulong sa kanilang campaign? Whether ikaw ay Pinklawan, Dilawan na Pilipino, o Pulawan, o Iskonian, o whoever you are, kaya kang ipagurgur, kaya kang ipa-extract katulad ng ginawa ng mga bata sa Turkey. At tignan ninyo sino ang nag-extract ng mga batang ito. Mismo ang tatay ng mga bata nakasabwat ni Liza Tanas. Okay? Ni Liza Tanas sa mga illegal na negosyo nila sa gobyerno. Panoorin nyo na lang yung video ko sa mga papasok lang sa akin channel. So kung kaya ng isang tatay na si Francis Lloyd Tichua na makipagsabwatan kay Liza sa DFA, kay Teddy Boy Locsin Jr., kay Manalo, sa DOJ, na dukutin ang mga bata at ilayo sa kanilang ina. Mismo ang tatay ang gumawa noon. Kasi reported na po yan sa UN. At si Liza Tanas ay reported na rin yan. Sino ka? Kahit ikaw ay military, kahit ikaw ay police na may armas, na may skills para ilabanan itong mga hinayupak na panggigipit, paggigipit sa inyo. Kaya kang traidorin. O di ba ano nga ginawa sa inyo diyan, mga general, mga police? Anong ginawa sa inyo? Tinatanggalan kayo ng what? Ng gadget.
pinagbabawalan kayo magtelepono. Kasi ayaw nilang manood kayo ng mga vlogs katulad nito kasi nagigising yung inyong diwa. So ang sinasabi ko dito, hindi po usapin ito ng mga Duterte at ng Marcos. Yung alaban na yun ang gusto nyong manahimik kayo, yung mga Pinklawan, Dilawan, yung mga artista dati na sumisigaw ng Marcos diktador, nasaan kayo? Huwag nyo nang antayin na susunod kayo na ang pagtripan ni Liza Tanas. Masyado na kayong nabudol, sabi ni Kabukin. Masyado tayong nabudol. Right? Ngayon, mga palangga. Okay? Ano ang remedy dito? Kailangan ninyong maghakbang. 'Di ba? Humakbang, maging matapang kayo, maging maisog kayo. By the way, sa June 8 sa Japan, hindi po ako pupunta ng personally, but I'll be on Zoom. Okay? Doon sa nagtatanong. Zoom po ako, ha? So, hindi po ako pupunta ng personally. Baka umasa kayo, hindi po ako pupunta dyan. Pero magsasalita po ako. So, nga ako yata yung panghuling speaker. Alright? So, ngayon, mga kababayan, anong ginagawa ng gobyernong ito? Dahil worldwide na tayo, ito yung reason kung bakit pag pinagtatanggal, pinagsususpend yung mga governors and mayors na umaayon dito o humahakbang sa maisog rally kasi nga mismo sila nararamdaman nila yung panggigipit sa bangag na gobyernong ito. Look at the Bustos rally, 'di ba? Again, may mga pamalo na may mga tambay na hinar si Tambaloso, si Liza Tanas, ang gobyernong bangag at harangan ang venue at guluhin hanggang sa hindi na natuloy, 'di ba? Ginipit yung owner. Ganon din sa Bohol, sa 'di ba yung last time? Sa pangalan doon, Dumaguete. Sinusubukan nila kasi nakikita nila yung power ninyo eh. Sa tingin nyo ba kung sila ay mahal ng tao, gagawin ba nila ito? Napupunta sa Davao para mag-ayuda, gamitin ang pera ng bayan. Walang konkretong project para sa inyo. Narinig nyo naman siguro yung mga magsasaka dito sa North na nagsalita sa harap mismo ng mga kongresistang, mga pulpul, mga tongresistang, mga jutang ginemes. Na ang sinasabi ng magsasaka noon na hindi nila kailangan ng ayuda. Ang kailangan nila, sustainable na pangkabuhayan na makapag-fish sila, makapangisda sila. Dahil nung panahon daw ni Duterte, wala namang problema doon sa karagatan, nakakapangisda naman sila. Pero dahil yung tension ngayon na ginagawa ni Marcos Jr., actually, sila ang gumagawa ng provocation. Para magkagulo kayo dyan sa Pilipinas. Dahil kung ayaw ni Marcos na magbuwis ng buhay, hindi siya makikipaggirian dahil siya ang tunay na nakikipaggirian. Alam niyang walang laban ng Pilipinas sa usaping giyera. Wala kayong laban. Yan ang katotohanan. Tanggapin niyo yan. Pero dahil puppet si Marcos Jr. at meron siyang mga nakukuha, ang pamilya nila, hindi ang Pilipino, ang Romualdez nakukuha. Kaya gagawin kayong pulutan. Tatadgarin kayo ng bonggang-bongga at kayo ang ibabala dyan. Ito po ay mga konektado ito sa mga galaw nila. Maisog, gigipitin si Duterte, ang SMNI, na yan na nga lang ang nagsasabi ng katotohanan, ang mga buwaka ng inang mainstream media takot na magsabi kung anong kababuyan ang ginagawa ni Liza sa Singapore. O, di ba? May balita pa nga na siya ay isinusuka ng mga asawa ng mga diplomats, ng mga leaders. Dahil ang feeling niya ay feeling kataas-taasan. Akala mo kung sinong kordoroy ang muka? Sabi ni Erlinda Torreos, sobra na ang ginagawa ng administrasyon. Yes! Kaya nga kailangan ninyong magkilos, kailangan ninyong kumilos, kailangan ninyong maging matapang o maging maisog. Sabi ni Nalds Gaming, the achievement of this government is ayuda. Oh my God! Exactly! Ayuda, tignan ninyo.
Yung ayuda, it's okay yan. Okay? Kaysa actually na mapunta sa bulsa nila. Pero tignan ninyo yung purpose ng ginagawa nila. Para tapatan ang mga nagrarally sa Maisog. Ang sabi nga, di ba, ng mga organizers gabi na pag-usapan namin, ayan, sabi niya, nagrarally-rally kasi kayo dito. Kaya ito yung pangtapat. Kaya sabi ng organizer doon sa text na wag kasi kayong sumama sa Maisog. Bakit kayo pipigilan? Ito ang iyong malayang saloobin, malayang hinaing dahil sukang-suka ka na sa gobyerno. Imagine mo, gugurgurin ang iyong malayang pananalita. Ang mga gobernador, ang mga mayor, wag na kayo lumayo. Si Pangulong Duterte, si Pastor Quiboloy, nakita nyo, yan ay mga tumulong sa gobyernong Bangag nung saan isinusuka sila ng mga dilawan. At ako ang #1, sinabi naman ni Lisa Tanasan, na vlogger na nagpabango sa mabaho nilang pangalan at pinagsisihan ko dahil binudol nila tayo. Sabi nga ni Atty. Glenchong, walang pumupunta sa birthday ni Marcos Jr. Wala siyang ganong kaibigan na ngayon. Ang nandoon lang yung mga pulboronic, yung kaklase niya sa pagsisingot. Pero dahil kahawak na nila ang pera, budget ng bayan, kaya nagkikisas na yung pati mga dilawan na walang mga prinsipyo, isinuka ninyo ang inyong paninindigan or wala naman talaga kayong paninindigan. Kasi kung meron kayong paninindigan, nasaan na yung mga artistang, mga artista, mga bayad yan during election. Mga nagsasabing mambubudol na si Kuting. Saan si Angelica de la Cruz? Angelica pangalan, no? Panganiban pala, sorry, not de la Cruz. Diba? Yan ang nagsabing budol. Nasaan yung mga supporters ni Robredo, ni Matching? Kasi yung mga sinuportahan nilang politiko, nandiyan na nakaporma na sa gobyernong Bangag. Right? Ayan na mga trolls si Lisa Tanas, sabi ni Chinita. Dumating na may mga trolls? Mga bots nila. Yan, wag is-block nyo na lang, wag nyo nang pansinin. So ngayon, mga palangga, sabi ni Mrs. Mami, hindi lang wala siya pati puso. Sabi ni Myla DB, Myla, palangga, kumusta ka na? Talagang mapapailing na lang tayo sa galit dahil nabudol tayo ng mga demonyo. Exactly. Kate Snyder, yes, watching from Germany. Okay. Sabi ni Grace Talon, napanood nyo ba yung interview ni Clarita Carlos sa Pilipinas Nating Mahal? Na disente daw si Marcos at kasalanan daw ng China kung bakit bumalintong si Bangag. Hindi ko napanood. Pero kung ganyan yung statement niya, anong expect mo kay Clarita Carlos? Yung kepyas niya, yung kipaylabong ng matandang kulubot na yan, nagalalamunin na ng lupa. Binayaran ni Lisa, binigyan niya ng generous allowance. Diba? Yung matandang yan, nalulunukin na, kakainin na ng mga lago, ng mga worm. Sinungaling. Kasi may pa-security si Tambaluslos. Di ba sinabi ko sa inyo, yung kaibigan ko sa General Santos, nakasabay siya, may security guard, may security or, security or PSG or whatever. Basta may security siya. Kasi binigyan siya, Grace, ng generous allowance ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, at kapalit ng kanyang pananahimik dun sa smuggling na nireport sa kanya ng Nika na ang pamilya ni Bangag, ni Araneta, ay mismong mga smuggler. Kaya si Clarita Carlos ay binigyan ng generous allowance at nandyan nag-work kay Tambaluslos. Baka trolls ang work ni Carlos ngayon. So yan yung masakit na katotohanan. Yung mga matatandang lalamunin na ng lupa, katulad ni Clarita Carlos, ni Teddy Boy Locsin, ay kinasangkapan at nakipagsabwatan sa mga high crime na ginagawa ni Bangag at ni Lisa, ang kidnapping, smuggling, again, nila ni Michael Ma. So yung mga trolls, huwag kayo mag-engage. I-block nyo ng bonggang-bongga. Okay? Sabi ni Nalds, umamin mismo si Clarita Carlos na siya ang political advisor ni Tambaluslos. Inamin ba niya? See? So ibig sabihin, nilamo na nga siya ng generous allowance. Ikaw ba ka ng inakang masyonda kang Clarita Carlos?
Ha? Wala kang karapatan magdakdak na mahal mo ang bayan dahil tumanggap ka ng generous allowance. Wala kang pinagkaiba kay Lisa Tanas. Ha? Clarita Carlos. Di ba? Formal, well, mga palangga. Susunduin ka na ni kamatayan, pero wala ka pa rin pinagkatandaan. Ganyan po kababoy ang mga tao na akala ninyo para sa bayan. Dahil sa ngalan ng salapi, sa ngalan ng pera ng bayan. Kaya ganyan ang ginagawa sa inyo. Kailangan ninyong magsalita. Amoy lupa na, sabi ni Amelia Cruzada. Tahimik si Teddy Boy Locsin ngayon. Normally, mahilig yan mag-tweet, sabi ni Dr. Laude. Exactly. O yung hinayupak na yan, yung asawa niya, si Maria Lourdes Barcelon. Matatanda na yung mga yan. Dapat nga yung mga ganyang edad. Diba? Nandyan, na-achieve mo na yung buhay mo. Yung mga katulad nila na nakapag-aral sa mga tanyag na paaralan, ini-enjoy mo na lang, ang iyong retirement. Pero anong ginagawa? Nakikipagsabwatan sa kidnapping, sa smuggling, katulad ni Clarita Carlos. Alam ni Clarita na si Lisa, ang mga Araneta ay ayan ang ginagawa sa gobyerno, smuggling, kasabwat si Michael Ma. Pero nasaan ang prinsipyo ng ginayupak na matandang yan? Ha? Cordoroy, katulad ni Lisa. Mahiya ka sa apo mo, Clarita Carlos. Humarap ka sa salamin at tanungin mo ang sarili mo, bakit mo tinanggap ang generous allowance? Bakit ka nag-advise kay Tambaluslos? Dahil what? Yan ang kabayaran para itikom mo ang bibig mo at ang kipaylabo mo. Yan ang kabayaran yan, mga palangga. Teddy Boy Locsin Jr., hayop ka, grabe ka, manlait sa pagtanggol ko kay Marcos Sr. Mas masahol ka, panggurang ka, sabi ni Rayster. Bakit pinagtanggol mo pa dati? Tiyan mo, nabudol tayo pare-pareho. Ngayon tahimik siya. Kasi kung gagawin lamang ng Senado, okay, ng Kongreso, well, wala na nga wala na nga gagawin yung mga hayop na yan kasi magkakasabot. Ng DOJ, ng mga ombudsman, lahat, NBI, PNP, pero lahat sila magkakasabot. Kung gagawin nila ang trabaho nila, habang buhay na makukulong si Teddy Boy Locsin Jr., yung kanyang asawa, si Lisa, si Bangag, lahat sila na nag-conspire ng pangingidnap. Lahat sila, pati si Clarita Carlos na nag-conspire ng pagsismuggle dahil alam mo na may smuggling na nagaganap. Ikaw mismo ang nag-report sa presidente. Pero hindi mo ginawa ang tama para sa bayan at igawin ang trabaho mo kasi binigyan ka ng generous allowance. Mrs. Mami, akala ko maayos. Yun nga, mga palangga. They are preparing for July. Bumaliktad na si Clarita Tanda, sabi ni ni Miss Goodshot siya. Alright? Puro bayaran ang nasa government, sabi ni Gaudencio Tolentino. Okay? Tikom ang pokelya ni Clarita, sabi ni Rayster. Alright. Huwag kayong magagalit, tatakbo ng Mrs. Grandba University Lola Clarita. Sabi niya yan, tatakbo ba? So ayun, mga kababayan. So yan. At balik tayo dito sa pag-suspend kay, yung di umano na pag-suspend kay, pag-suspend kay Basti. Gawin nyo na. Gawin nyo na lahat, isuspend nyo na lahat. So, mga kababayan, nasa diktadorya na nga kayo at nasa narco state kayo. Dahil smuggling kanila, pulburon sa kanila, kidnapping sa kanila, corruption sa kanila, mafia ang gobyerno ninyo. Okay? Kat Channel, thank you. Amelia Cruzada, thank you. So, I hope kayo ay magsalita. Nasa kalsada na papuntang EDSA, sabi ni Rosario Barsak. So, anong ginagawa na din sa Maisog Rally? Itong sa New York. Nagbabayad si Lisa Tanas ng firm. Digital Black Ops firm. Pinalalabas nila na yung mga nasa New York ay mga bayaran daw. Paano bayaran? Ang mga Filipino-Americans dito. Okay?
na kusang pumupunta sa kalye, pera nila yan. Kung bayaran, may nahuhuli ba kayo na nag-abutan ng sobre? Katulad ng ginagawa ni Lisa Tanas de Matos Jr. na binabayaran through ayuda ang mga tao para magkaroon ng maraming audience para sa kanila. Yung pa-concert nila, again, dyan, I think bukas na dyan, sa Davao. Binabayaran, kunyari, mag-i-invite ng mga artista, ng mga singer, kung sino-sino mga inayupak, binabayaran ng pera ninyo para magkaroon sila, mag-gather sila ng what? Ng mga audience. Ulit, para palabasin nila, kunyari, marami pang nagmamahal sa mga hinayupak na yan. Sabi ni Charmaine, nakaready na po kami sa Japan, Maharlika. Yes. I'll be with you, pero virtual lang po. Sabi ni Annabel Dean, Galawang Dilawan. Alright? Sana tapusin na ngayong June, mga bangag, nakaka-stress na mga hudas, sabi ni Amelia Cruzada. Mayangganan yung mga yan. Basta, kailangan nyong maging part nitong ating krusada. Tama yung apelyido mo palangga, krusada. So, kailangan maging part kayo ng movement na ito, ng krusadang ito. Whether ikaw ay Dilawan, Pinklawan, Iskonyan, kung mahal mo pa ang iyong bayan at kung mahal mo ang kinabukasan ng mga anak mo, makikipagkaisa ka. Yung mga religious group, military, police, kung mahal nyo ang mga sarili ninyo at inyong mga pamilya, kailangan nyong mag-speak up dahil kayo mismo ngayon ay biktima. Lahat ng kapulisan, lahat ng mga sundalo, kayo ay biktima ng gobyernong ito. Yung pagtanggal pa lang sa inyo ng inyong telepono, pagbabawal sa inyo na paggamit ng inyong telepono, suppression yan, kalayaan ninyo, para rin kayong ginurgur ng mga bangag na ito, mga palangga. Right? Mass Indignation Crusade for Inang Bayan, sabi ni Los Maga, mga walang prinsipyo. Nanginginig na si Manikang Basahan sa palasyo. Okay? Yes, mga palangga. We stand for Duterte, sabi ni Hilda Carlos. Again, huwag gayahin si Claritang Amoy Lupa, sabi ni Raystar. Hindi ito usaping Duterte o kung sino man. Ulit-ulitin natin. Usapin ninyong mga Pilipino. Nakita nyo naman. Hirap na hirap kayong makabili ng mga groceria, mga pangangailangan ng inyong mga anak. Okay, well, hakbang ng Maisog, Canada, Vancouver, tentative, ayan, date for hakbang ng Maisog, Canada. Thank you, Ga. Sandra Gombok, ayan, for hakbang ng Maisog, Canada, Vancouver chapter is July 7 of 2024. Baka Ga, celebration na yan. baka yung inyong hakbang ng Maisog, Canada, imbis na ano yan, well, hakbang pa rin ng Maisog, baka, ano tawag dito? Baka celebration na yan katulad ng ginawa natin last year, right? Who knows? Na celebration na yan dahil wawala na ang mga bangag. Okay? Wala bang hakbang ng Maisog ang Toronto? Okay, sabi ni M. Montejo Dags. Pwede kayo palangga mag-organize. Okay? Mag-organize kayo, maghanap kayo ng inyong mga leaders and we will support you at ipopost natin yan ng bonggang-bongga. Okay, sasagot ako ng mga question. Q&A tayo. Sabi ni Charmaine, hindi sila nanginginig. Sanay sila nakuha nila ang lahat pera ng bansang Pilipinas. Ayun na nga, palangga Iba itong rally, sabi ni Raystar, iba itong rally compared sa People Power, worldwide at nationwide ng krusadang ito na may. So, yun, mas powerful ito doon sa 1986. Kasi yung 1986, doon lang yun sa Maynila Pero ito worldwide. Diba? Kahit ano pang panunupil sa atin, pagsisikil, kaya nating magkaisa, humakbang ng maisog all over the world. Global approach. Kaya nga sila nagpapa-concert Kaya nga ginagamit itong mga ayu-ayuda na ito mga kababayan, bayad sa mga in-exploit. Okay? Ang ating mga mahirap na kababayan para what?
pangtapat dito sa hakbang ng maisog na ito. Sa UAE, mga tahimik, wala ba dito mga maisog? Sabi ni Kai sa PH Channel. Mga palangga, you start na. You start with your friends. Magsimula kayo sa 5, 10, okay? Mga ganyan, di ba? 5, 10 hanggang sa dumami kayo. I-message nyo lang ako. I will support your hakbang. Alright? Ayan po yung aking Facebook page. Email. maharlikanetwork@protonmail.com. Alright? Okay. Okay. So, yan ang aking email. So, kung gusto nyo mag-organize, we will recognize you. Okay? We will support you. Kailangan natin ng sabay-sabay nating iparinig sa taong bayan, sa mga bangag na tayo ay nagkakaisa dahil sa panggigipit ditong hinayupak na bangag at pulboronic. Well, ulit-ulit ko sinasabi, ang ating mga men and women in uniform, okay? Kung kayo ay mahal at kayo lahat, mga kababayan, kung may pagmamahal pa kayo sa inyong mga anak, kailangan nyo nang humakbang, kailangan nyong kumilos. Imagine na sususpendihin na lang nila lahat ng gusto nilang suspendihin na walang due process. Ano ang ginawa para suspendihin? Narinig ba kayo kahit noong panahon ni Noynoy? Okay? Oh. May narinig ba kayong ganon na sinuspend ang mga mayor sunod-sunod at mga governor? Wala, only dito sa bangag na gobyernong ito. Sabi ni Nicholas Thomas, gusto ko mag-marcha sa ICC headquarter, The Hague, Netherlands. Pwede, mga palangga. Alamin nyo lang, yung mga mag-invite ka ng mga kaibigan, magsimula ka nga sa invitation, 1, 2, 3, di ba? Networking yan eh. Invite your friends. Di ba? Mga kamag-anak, mga kaklase, yan ang gawin ninyo, mga palangga. Okay, ano to? Maisog, Japan, June 8. Okay, Orawa Ward, Takasago, Saitama Hall. Okay, ito sabi ni Lenny. Ayan po ang, ayan, yung sa mga nasa Japan, oh, ayan. Yan ang location. Maisog, Japan, June 8. Oh, yan, punta na lang kayo dyan, mga palangga. Okay. Grabe na talaga ang suppression sa atin, mga kababayan, sabi ni Nympha Enriquez. Alright. Okay. Crusade against salot ng bayan. 10 kami, pwede na, sabi ni Gina. Kuya, kahit 10 lang kayo, mag-party kayo, magdala kayo ng mga pika-pika, then magsuot kayo ng, you know, whatever, akbang ng maisog. Kung ano yung statement ninyo, ano yung banner ninyo, gumawa kayo ng band, you know, like folder, kung ano yung message ninyo, mga palangga. Oh, no to bangag, no to pulboronic, lahat ng, you know, sarili ninyo. Kasi hindi naman katulad tayo ng binabayaran ni Lisa na 5 million just for her Facebook page. Sa Facebook page niya lang yun. 5 million kada buwan para magpapuri. So kayo, kahit 10 lang kayo, mag-dinner party kayo, banding na rin ninyo, then maggawa kayo ng statement ninyo at i-message nyo lang po ako dyan sa aking email. Alright? Maharlika, hindi ko na lang na muna tatanggalin yan. So, dyan kayo mag-message palangga sa email na yan. Madam, magkaroon kaya tayo ng sabay-sabay mag-live sa Facebook ng isang araw, Philippine time everywhere in the world, sa zona ni Bangag. Eh, baka hindi na nga mag-zona yan eh. Di ba? Pwede rin yan. Okay? Pwede rin yan. Good na yan. Good idea. Pero baka hindi na mag-zona yung hayop na yan. You'll never know. Okay? Oh. Actually, sabi ni Gen Z, actually, nakabuo kami ng group chat buong Italia regarding sa plano. Yes, magbuo kayo ng group chat. Di ba? Ang dami nyo naman kakilala. Pag dahil sa ibang bansa ka, ang dami mong friends. So, tignan mo yung mga kaibigan mo na willing mag-speak up. Okay? At banding nyo na rin bilang isang Pilipino. Maggawa kayo ng karatula, Manila paper, o maggawa kayo ng t-shirt, o plain lang, plain t-shirt, kung ano yung message nyo, plain green, o kahit anong t-shirt. Right? Kung gusto nyo ng green, good. Kasi maisog, green yung t-shirt nila. Pwede rin puti, kahit ano. Or maggawa kayo ng mensahe ninyo na nilalabanan ninyo, isinusukan ninyo ang pamumuno ni Bangag at ni Liza Tanas. O, ang dami ng ayan. I-organize natin ang Maisog London. O, yan. Yes. Message nyo lang ako, I will support you. The only thing I can do, sa dami pong nagme-message sa akin,
at maisi-share at ipaalam sa taong bayan. But to be talagang hands-on sa mga plano ninyo, sa inyo na po yan. Ako nang bahala mag-share. Kasi dito sa California, meron din kaming hakbang. Okay? Dito sa Amerika actually. So kanya-kanya tayong hakbang, pero isi-share ko ang inyong mga plano at yung mga kung kailan ang inyong activities, kung kailan ang inyong maisog rally. Okay? Diyan nga, i-message nyo ako dyan mga palangga. Okay. Baka magsogo na lang si Bangag, sabi ni Balitang Hitad. Okay? Paris Maisog. Yes, sa Paris nakausap ko si Noel. Actually, magkakaroon din sila. Nag-message siya kanina sa akin, no? Okay, tignan natin ang Paris. Meron na raw sila eh. Okay, tignan natin 'to. Noel Suwal. Okay, bonjour palangga. Meron kaming peaceful rally ngayong Sabado. Oy, ito pala, ngayong Sabado sa Paris. Hakbang ng Maisog Peaceful Rally. Venue Place Trocadero. Time 3 p.m. May permit po from police ang okay, may police. Oh, you know what kung sino ito si Si Nelson. Si Nelson is Lenny supporter. Na-meet ko siya sa Paris. Okay? 'Di ba? I hope nanonood si Nelson. Siya ay Lenny, die-hard Lenny supporter. Okay? Pero minute up ko siya randomly doon sa Paris. Nung pumunta ako at nag-usap kami, napanood yun naman, nagkaintindihan kami ng pinaglalaban. Dati sabi niya, galit na galit siya sa akin. Pero nung ako ay nag-speak up at hinayag ko sa inyo na ako ay nabudol ng bangag, kaya siya nakipagkita sa akin, pinuntahan ako doon sa coffee shop. Dahil ang aming layuning dalawa, pareho lang, kahit siya ay Lenny supporter, hindi naman niya kilala si Lenny personally. Di ba? Ako nga kilala ko si Bangag personally at si Lisa Tanas at marami pang ibang mga hinayupak. Hindi niya kilala si Lenny, pero yung inaano niya, yung the reason why na sinuporta niya si Lenny, dahil yung mga pangako, dahil yung mga litanya ni Lenny na itatayo ang mga, iaangat ang mga nasa laylayan. So it's the same thing sa akin, sa atin, ng mga dating Marcos supporter na ibabangon. So dahil nakita ni Noel, okay? Not Noel, Nelson. Nakita ni Nelson Suwal na, sinabi niya sa akin to, okay? Na nakita niya na hindi ako nagpakabudol talaga. Kaya, ang sinusuportahan niya sa akin, not because kung ano man, kundi yung pag-voice out ko na, hey, nabubudol tayo ng bangag na ito. Alright? So ngayon, mga palangga, itong si Nelson, ngayon, for sure, Nelson, nadidismaya ka na rin sa sinuportahan mo, di ba? Asa na yung mga dilawan? Asa na sila Lenny? Na number 1 na Marcos, anti-Marcos. So for sure, itong dating Lenny supporter, okay, itong mga dating pinklawan, dilawan na sumigaw kay Lenny, andyan kayo siguro ngayon nanonood na nadidismaya din kayo sa mga taong sinuportahan ninyo. May mag-comment nga dyan kung may Lenny supporter dito at kung kayo ay na wala na rin ng gana dahil yung mga sinuportahan ninyo tahimik. If you are fighting for your country, if you are fighting for your people, for your family, di ba? Hindi ito usaping Duterte. Yung mga Duterte, kaya nilang ipagtanggol ang sarili nila. Hi, June. Ayan, si June, no? Matagal ko nang kasama. June Munda Villanueva. Thank you, palangga. Ito ay, sabi ni Irene, Nelson Suwal, yung taga Surigao, Bayan del Norte ba siya palangga? Yata. Oo, Bisaya. Parang Bisaya ata si Nelson. Nalipat na ko. Dami kasing kachika bumbong. Zaldi Galos, hello, palangga. Watching from Bermuda. Tekla and Loti Vlog. Okay? Yes, lugaw kami. Sabi ni Saudi Boy, lugaw ka ba dati? Well, sabi ko nga, tapos na ang dilawan, pulahan. Tingnan mo nga, unit team, green at pula. Anong ginawa ng bangag na gobyernong ito? Kung mismo ang taong tumulong sa kanya, na naniwala sa kanya, na ibabangon niya, okay? Ibabangon niya ang Pilipinas. Tinraidor niya.
nag-fabricate ng mga kwento, nagbayad ng mga Ako mismo na supporter nila. Hindi man ako politiko, wala man ako ninakaw sa bayan. Ni piso, ako pa nga ang gumagastos dito sa mga proyekto ko since 2015. Pero yun ay bukal sa loob ko. Anong ginagawa ng buwaka ng inang bangag na gobyernong ito? Mag-fabricate ng crime laban sa akin dyan sa Pilipinas at dito sa Amerika. At sabi ko nga, nag-issue ng ilang warrant of arrest ng hinayupak na bangag na gobyernong yan. Diyan sa Pilipinas, nag-fabricate ng mga address ko. Naggawa ng kwento para ma-file nila ang case para magkaroon ako ng warrant of arrest para just in case na umuwi ako ng Pilipinas, dadamputin nila ako at pwede nila ako tamnan ng pulburon. Okay? Para gipitin, para ipakulong. Ganito po ka-demonyo. Irene, Bantag. Yeah, it's the same thing with Bantag, with Macanas again, with yung iba pa mga tinamnan nila. Okay? Yan ang gawain ng mga yan kasi gusto nilang i-manipula lahat, i-monopolize lahat ang number one, information. Kaya nga ang mga media tahimik. Mga walang boss, yung mga inayupak na yan, hindi lahat. Kung matino kayo o takot kayo o tinatakot kayong gurgurin kayo, maintindihan ko kayo. Pero mismo itong mga mainstream media, itong mga malalaking broadcasting company, they are not for you. They are for their business vested interest. Okay? Yun, mga palangga. Okay, mayroon tayong iihawin ngayon. Okay, may inihaw lang ako. Yan, mga bots ni Lisa Tasman. Nakita ko, di inihaw ko. O yan, sunog. Right? Assalamualaikum, sabi ni Saudi Boy. Okay. Sabi ni Imelda Di Vega, Madama, Maharlika, may pabahay si Tamba, kaso magkakaroon ka lang, basta may trabaho ka. Ano? Si PRR, basta may trabaho. Si PRD, libre pabahay sa Marcos administration, kailan may trabaho bago bigyan ng pabahay. Saang lugar yan, Imelda? Marcos alis dyan. Mad, sabi ni Phil, Canadian Family Vlog. Okay. Sabi ni June, kailan tayo? June Munda sa LA. Actually, pinag-uusapan pa. Ay, isama ka doon sa group palangga. I-add kita doon sa group para updated ka. So, pinag-uusapan pa, okay, kung kailan dito sa California. Not only LA, but California. Ang totoong boses ng mainstream media ay ang Amerika. Okay, sabi ni Vega Warp. Ay, Vega Warp, kumusta ka na? Mega global elitist at ang New World Order. Asa pa tayo na kampi sa bayan ang mainstream media. Kaya nga kailangan yung humakbang eh. Okay? Beth from Hong Kong, ipako sa cruise ang mga jutang inimis. Si Phil Canadian ba sa Ilongga, maisogid. Maisog na kita tanan. Biskan, kahit na hindi Ilongga, kahit Ilocano, Cebuano, Bicolano, this is not about lang Ilongga palangga. But this is about sa lahat sa atin na hakbang tayo maisog. But yes, marami talaga mga Ilonggang maisog. Right? Sabi ni Ben Tutol, okay? Clarita Carlos Corrupt. Ano pa nga ba? Binigyan na ng generous allowance si Lisa. Si mga kababayan, yun yung pinaka-sad part. Alam mo, no? Grabe, matanda na. Imagine mo, dapat nag-enjoy niya na yung buhay niya. Pero nagpapabayad pa rin. Sarili pa rin. Siguro, bibigay pa lamon niya sa mga niya, maiiwan.